Eto, para ma-update naman kayo, lahat tayo. Yung mga Marcos, Duterte o kung ano, lahat tayo mga Pilipino. Until now po, nakatutok pa rin ang kampo ni Duterte sa jurisdiction issue. Meron niya ba o walang jurisdiction ang ICC sa pagkakahuli at mga kasong kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nakakulong halos magdadalawang buwan na sa The Hague, Netherlands sa ilalim po ng International Criminal Court. Pakinggan natin ang report na ito at bago natin po bigyan ng opinion at analysis ang balitang ito. Ano ha? Pakinggan po natin. Yan ang agenda report ni Hannity. Ayan o. Thank you sa Bilyonaryo News Channel. Isa yun sa mga lehitimo. Nilabanan ng kampo ni FPRRD ang ICC. Pinababasura na ng depensa ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa isang 38-page document, formal na nilang kinwestiyon ang kapangyarihan ng ICC na ituloy ang kaso at hiniling ang agarang pagpapalaya kay FPRRD. Giit ng defense team, wala nang saklaw ang ICC sa Pilipinas nang simula ng investigasyon sa kasong crimes against humanity. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019, pero ang opisyal na pagpapahintulot sa investigasyon ng ICC lumabas lang noong September 2021. Kaya naman, wala na raw legal basis para ituloy ang kaso. I think it's a compelling argument that the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Pero una nang nilinaw ng ICC na pwedeng ipagpatuloy ang mga kasong nasimulan habang miyembro pa nito ang isang bansa. Batayan sa Article 127, Section 2 ng Rome Statute na nagsasabing ang pagkalas sa ICC ay hindi makakaapekto sa mga usaping nakaraffle na sa korte bago mag-take effect ang withdrawal. Sa kaso ni Duterte, ang alleged crimes ay naganap mula 2011 hanggang 2019, panahong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Binanggit din ng depensa ang mga kaso ng Burundi at Abdalrahman. Dito, inapprove muna ng ICC ang investigasyon nila bago kumalas sa korte ang mga bansa. Di raw ito pareho sa kaso ni Duterte na nag-withdraw muna ang Pinas bago nagkasa ng investigasyon. Sa ngayon, wala pang desisyon ng pre-trial chamber sa hinihinging pagbasura ng kaso. Ayun. So, malinaw. Formal ng ipinail ng Defense Council ni Duterte sa ICC ang pag-question sa jurisdiction. Mayroon bang jurisdiction o wala ang ICC? Ayan po ang subject for review at decision ng ICC. Huwag natin pangunahan yan. Okay? So, ang pinagtatalunan dyan, tayo ba ay member ng ICC o hindi bago nangyari yung crime? Tayo ba ay dapat sa ICC nagpunta o hindi? Ayan ho yung issue. Well, background nga po, 2017 pa ipinal yung kaso against Duterte ng mga biktima. Noong panahong yon, member pa tayo ng ICC. Kasi 2019, tayo po kumalas sa ilalim ng Duterte administration sa ICC. Ayan. So ngayon, ang isa sa napapansin ko rito, akin lang opinion po ito, nakatutok pa rin ang Defense Council sa jurisdiction ng ICC. Hindi pa ho sa issue ng may ebidensya ba o wala. At ano ba yung ebidensya na hawak ng prosecution? Na kung yung mga gunita na iparating na, nadala na lahat at marami pang papunta ron na mga dokumento, statement, testigo ng mga biktima ng tukhang human rights violation o crime against humanity. Pero hindi pa pala doon nakatutok ang Defense Council na pinaunahan ni Atty. Nicholas Coltman. Ang kanilang focus pa rin ngayon ay yung issue ng jurisdiction. Wow! At kung inyo pong mapapansin, puro po pagpapababasura sa kaso ni Digong sa ICC, pagkontra sa pagkakakilanlan o mga ID nitong mga biktima o ng mga complainant ang tinututukan po ng legal team ni Digong. Yan ang kanilang tinututukan. Bakit? Kasi po, kapag nagtuloy-tuloy ang kaso, ang pag-hearing, pagdinig sa kaso ni Digong dyan po sa ICC,
nako talaga pong 100% mako-convict si Digong dahil nga po sa tibay ng mga ebidensya na dala-dala ng mga complainant. Kaya dun sila tumututok sa sinasabing jurisdiction o pagbasura ng kaso. Kasi nga po, walang pag-asa si Digong kapag po nagumpisa na ang hearing. Kahit na ilang beses nang sinabi ng mga legal expert, mga international law expert na walang pakialam ang ICC kung paano hinuli si Digong, kahit na kidnapping pa ang ginawa kay Digong, wala pong pake ang ICC diyan. Kasi nga po, ang International Criminal Court, ang pinaka-importante sa kanila ay ang kanilang pagkakahawak na sa kustodiya ni Digong. Kaya mapapaisip ka rin dito Hindi nila pinaghahandaan yung kanilang depensa, di ba? Kasi sa ganito nga kaso, ang kapag nahuli na yung tao, yung akusado, ang pinaghahandaan na diyan yung depensa. Pero kung mapapansin po ninyo, ang laging bukang bibig nitong si Kaufman, ay ang walang jurisdiction ng ICC, hindi na tayo member ng ICC, wala nga pong pakialam diyan ng ICC. Kasi nga po, yung mga kaso naman, kahit na hindi na nga tayo miyembro, kung yun namang kaso ay naisampa, noong tayo pa ay miyembro at under pa tayo ng jurisdiction ng ICC, wala pong magagawa ang abogado ni Digong kung hindi tanggapin ang katotohanan na ang kanyang kliyente ay mabubulok sa kulungan dahil po sa tibay ng mga ebidensya na hawak ng prosecution. Di ba? Kaya nga hinaharang nila yung mga ID na yan Ang gusto nila, passport. Passport lang, saka national ID lang yata yung dapat daw tanggapin. Hindi naman lahat ng mga naging biktima ng EJK ni Digong, mga big time. Mas marami o pinakamarami. Ilang porsyento lang yata, baka wala ngang mayaman dyan, baka puro nga mga kababayan natin na nagdaraho pang naging biktima ng EJK ni Digong. Kasi nga po, ang mga naging biktima ay biktima po ng mga naging ng mga gustong makakota na PNP nung panahon ni Digong. Yun po ang naging dahilan ng pagdami ng biktima ng EJK kasi gusto po ng mga PNP noon makakota. Kaya kahit na mga walang kinalaman sa usaping pulburon, tinotokhang nila. Di ba nga, meron nga dyan, tatay, bibili lang ng soft drink sa kanto. Sabihan na ng laban. Wala na. Yung call center agent, merong bagong panganak na baby. Umuwi, galing trabaho. Tinokhang na, walang bisyo. Walang, hindi man lang siya kasama sa kahit anong listahan o pinaghihinalaan na gumagamit ng pulburon. Wala. Diba, meron nga yung isa, batang-bata pa. Diba, para lamang masabi po na meron silang natutukhang, meron silang nadadali at sinasama sa kota. Yan po ang ginawa ng mga PNP noon. Dahil nga po sa napakadelikadong utos ng ating presidente na nag-utos na gurgurin at hayaan na lang daw pong manlaban etong mga akusado o mga pinagbibintangan na nasa sistema ng pulburon. Di ba? Yan po yung nangyari noon Kaya yung pong mga ebidensya mabibigat. Kaya ang kanilang pinaghahandaan o ang kanilang pinaglalaban pa rin ay jurisdiction. Kaya lang, tingin ko mapapahiya talaga itong itong abogado ni Digong kasi nga po itong prosecution meron pong solidong ebidensya at hindi naman po huhulihin si Digong kung wala pong matibay na ebidensya o mga akusasyon dito sa ating dating presidente. At alam niyo po, ayaw na ayaw ni Secretary Benar Abalos ng DILG ng mga kriminal. Ayaw na ayaw niya yan. Ayaw na ayaw niya ng mga gumagawa ng paglabag sa batas. Kaya nga po,
ayaw ng mga kriminal kay Benhar Abalos dahil alam nila kapag nanalo itong senador, nako, malilintikan sila at lalong dadami ang batas, madaragdagan ng mga batas laban sa mga kriminal dahil po yan kay Benhar Abalos. Number 1 po yan sa balota. Sa tingin ninyo, tanong lang naman tayo hindi naman tayo nakikialam. Sa tingin ninyo, mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC kung wala silang jurisdiction? Sa tingin ninyo, mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC kung wala silang nakitang kumplena, dokumento at ebidensya against crime, humanity? Sa tingin ninyo ay hindi alam ng ICC ang kailang mga ginagawa at kapangyarihan sa ilalim ng international law? Okay, yan po ay mga tanong lang. Para bang tayo ay aalis ng bahay, naghanda ka na tayo aalis ng bahay ngayong araw na ito, halimbawa, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta? Pwede ba yun? Di ba dapat bago tayo umalis ng bahay, bago tayo matulog sa gabi, pag ang ating plano kung anong gagawin natin bukas, ay alam na natin, meron tayong idea. Papasok ako ng trabaho, o pupunta muna ako sa restaurant, o makikipag-meeting muna ako sa labas. Di ba dapat ganoon ang plano? Bago ka umalis ng bahay, bago ka magdesisyon. Ganon din ang ICC. Bago yan humakbang, bago yan gumalaw, bago yan nag-order, bago yan nagdesisyon, meron silang basihan, merong pagbabasihan. So, yan lang yung paliwanag natin tungkol dyan. Pero, karapatan pa rin, siyempre, ng Defense Council, di questionin yan. At nakapay na nga po ang issue ng jurisdiction. Kaya lang, para sa akin tingin, parang medyo masyadong late na. Magdadalawang buwan ang nakakulong, jurisdiction pa rin ang topic. Palagay ko dapat kanilang pagtuunan ng pansin yung ebidensya para mapaghandaan nila ang depensa. Kasi kung late ang pag-aaral sa kaso at ebidensya, baka malit din ang depensa. By the way, September, trial na. O baka naman sa isang banda sa aking opinion, analysis, kaya nila kinoconcentrate ang issue ng jurisdiction ay para ma-dismiss ang kaso o para makawala si Duterte. Malamang yun ang gusto nila. Kasi pag naipanalo nila na walang jurisdiction ang ICC, panalayain si Duterte. Kasi wala palang jurisdiction. Pero kung halimbawa sabihin, halimbawa lang, sinabi ng ICC, meron kaming jurisdiction. Kaya nga namin pina-arresto, kaya nga namin isinalang at i-schedule na ang trial by September. Baka malit ang Defense Council sa pagsusuri ng napakaraming dokumento at testigo. Kung yung mga gunita, ini-open online, tinanggap ng ICC na walang limit ang anumang dokumento, unlimited document, manggagaling sa mga Pilipinong biktima para patunayang sila biktima ng crime against humanity ni Duterte at mga co-accused nito. Ganon po eh. So ano po ang inyong masasabi? Inuulit ko, huwag kayo magagalit, may karapatan ng Defense Council na gawin yan, petisyon, para questionin ang jurisdiction. Ang akin naman sinasabi rito bilang Pilipino at mamahayag at tumatalakay ng isyong ito, ayaw natin pangunahan, palagay ko dapat ding mag-concentrate sa ebidensya para kanilang maharap paano nila ipagtanggol ang kanilang kliyente. Pangatlo nga, sinabi ko na, ulitin ko. Sa tingin ninyo, mag-i-issue ng warrant of arrest, aakuin ng ICC ang kanilang trabaho kung wala silang jurisdiction? Yun lang po yan. Para may idea kayo. Please like and share. Maging matalino sa pakikinig, pagsubaybay ng mga national, international issue. Sabi nga nila, iba na pag may alam. Iba kapag alam mo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Please like, share, subscribe kung hindi pa. Please lang po. Mabuhay kayo. Ko po, isa din kung bakit tinututukan o baka utos ni Digong na tutukan nitong abogado niya na si Kaufman ang pagpapabasura ng kaso sa pamamagitan ng pag-question sa jurisdiction ay para po makatipid. Para makatipid. Alam niyo po kung bakit? Biruin niyo ba naman? Magkano ang bayad diyan na kay Kaufman? Meron po nga lumabas na article na sinasabing nasa 31 million isang buwan. Imagine niyo po yun. 31 million isang buwan. Ang bayad diyan kaya Kaufman. Sa isang taon. Magkano yan? Diba? Jesus Mariosep. Lagpas po ng, ng 310 sa 10 buwan. Plus 62.
372 million sa isang taon. Eh kung sa bagay, sabi nga ni Digong, meron siyang 5 bilyon sa kanyang bank accounts. Kaya lang, mukhang madaling maubos yon. Si Kaufman pa naman, meron po itong, meron tayong nabasa na article din na itong si Kaufman ay kapag wala ng pera, wala ng pambayad, ang kanyang kliyente, iniiwanan niya na. O nako, baka yan ang mangyari kay Digong. Kaya ang gusto ni Digong, ipabasura na agad ang kaso para nga naman hindi lumaki ng lumaki ang bill ng kanilang lawyer. At isa pa, tingin ko baka hindi naman nila makukuha yung financial aid ng ICC kasi nga po kapag humiling sila ng financial assistance sa ICC, bubuksan ng ICC o iimbestigahan ng ICC ang kanilang mga bank accounts. Papayag ba ang pamilya Duterte na makita ng ICC ang kanilang mga kayamanan, 'di ba? Kaya yung financial aid malabo nilang hingin pa 'yan. Kaya nga po dito sa bagay na ito, yun ang aking napag-isip-isip na etong si Digong, 'di ba? Nagiging practical, 'di ba? Abogado 'to So, ginagawa niyang strategy dito sa Pilipinas na yung pagbabasura ng kaso. Yun ang ginagawa niya sigurong strategy na ano na natin kagad to, questionin na natin kagad yung kaso. Pagpapabasura ng kaso kaagad ang nakikitang solusyon ni Digong para hindi siya magtagal doon sa ICC. Kaya lang nga po, dahil nga po sa kumbaga parang common knowledge na, parang given no? Na, hindi ka naman huhulihin yan kung walang jurisdiction sa iyo, ang ICC. Di ba parang common sense na lang? Teka, alam nga namang maglabas ng warrant of arrest ang ICC, wala naman pala silang jurisdiction sa iyo. At alam nila na mababasura lang din yung kaso mo sa kanila, mababasura lang din yung mga complaint ng ating mga kababayan doon sa ICC laban kay Digong, bakit pa nila papahuli si Digong? Di napahiya lang sila, di ba? Kaya alam niyo parang common sense na lang di ba, na di ko naman huhulihin yan kung alam naman nila na ikaw ay karapat dapat talagang hulihin at ikaw ay under the jurisdiction of ICC. Di ba? Parang ganun lang naman yun kasimple. Kaya nga po alam nyo, dito po sa sitwasyon na ito ay labanan to ng pasensya, labanan ng strategy, labanan ng kumbaga pagalingan ng abogado, pagalingan ng kanilang mga argumento, pagalingan ng kanilang mga dahilan. Pero isa lang po ang nasisiguro natin. Na si Digong po ay magbabayad sa kanyang mga kasalanan na ginawa noong siya ang presidente ng ating bansa. So yun lamang po. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Support po ninyo. Huwag niyong kakalimutan manood ng kanyang live araw-araw. Ganap na mga 5:30 ng umaga. Diyan ko siya nakikita nagsisimula o alas 6 natatapos. So salamat po. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin, huwag mong kakalimutan. Benhar Abalos, number 1 yan sa balota. Huwag nyo pong kakaligtaan at imposible ninyong hindi mahanap dahil number 1 po yan sa balota. Pag hawak pa lang sa inyo ng balota sa presinto, kapag kayo boboto na, makikita nyo na kagad, number 1 sa balota, Abalos. Hindi nyo na po kailangan lumayo, hindi nyo na kailangan humanap ng may solidong track record para po sa Senado. May magandang track record, may magandang experience at meron pong napakagandang plataforma para sa ating mga Pilipino. Benhar Abalos po yan. Number 1 sa Senado.